guys, for today's vlog, so ginawa ko itong video para sa mga taong hindi pa aware kung ano ba talaga ang network marketing at trabaho, plus maling akala nila sa dalawang to. Alam mo, bago natin i-judge kung alin ang mas maganda, network marketing ba o trabaho, kailangan muna natin maintindihan kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng dalawa. Ang trabaho, ito yung kapalit ng oras mo sa pera. May boss ka, may schedule ka, may fixed kang sweldo. Kahit gaano ka kasipag, kadalasan may limit pa rin ang kitaan mo. Ang network marketing naman, isa itong uri ng negosyo kung saan kumikita ka hindi lang sa sarili mong effort kundi pati sa system at team na nabubuo mo. Dito pwede kang mag-grow ng income dahil hindi ka nag-iisa, may leverage ka. Pero ang problema, maraming maling akala. Iniisip ng iba na ang networking ay scam daw. Panloloko, kaya madalian lang daw ang pera dito. Samantalang ang trabaho naman, iniisip nila na ito ang safe na option. Kahit minsan hindi na sila nag-grow at kapos sa budget. Ang totoo, parehong may opportunity ang dalawa pero depende sa kung paano mo ito ginagamit. Una, puhunan at income. Pagdating sa puhunan, marami natatakot sa networking dahil kailangan mo maglabas ng pera. Pero isipin mo, lahat ng negosyo may puhunan. Diba? Kahit nga sa sari-sari store, may kapital yan. Meron nga akong nabasa na joke na ang sabi, kahit daw si Satanas sa ilalim ng lupa, pag sinabi mo gusto mo raw magkaroon ng puhunan, ay ng negosyo na walang puhunan, magagalit daw talaga sa'yo. Kasi walang ganun. Tama? Sa trabaho naman, parang wala kang inilalabas na pera, pero ang puhunan mo dito ay oras, pagod at halos buong araw mo. Ngayon, pagdating sa income sa dalawa, sa trabaho fix yan, tama? Alam mo kung magkano ang papasok kada buwan. Safe, oo, pero limitado. Sa network marketing, hindi ito fixed. Pwede maliit sa umpisa pero habang lumalaki ang team mo, pwede rin lumaki ng sobra ang income mo. Walang ceiling. Ngayon, tanungin mo sarili mo ngayon. Gusto mo bang siguradong maliit pero stable? O handa ka bang mag-risk para sa mas malaking potential na kita? Pangalawa, effort at sipag. Dito tayo sa realidad lang. Parehong kailangan ng sipag ang networking at trabaho. Walang shortcut sa dalawa. Sa trabaho, sipag ang puhunan mo araw-araw. Kailangan pumasok kahit pagod ka, kahit may sakit ka, o kahit wala ka sa mood. Kasi pag hindi, walang sweldo. Tama? Sa networking, ibang klaseng sipag ang kailangan mo. Hindi lang physical, kundi mental at emotional. Kailangan mo matutong humarap sa rejection, matutong makipag-usap, matutong mag-grow bilang tao. Huwag ka mag-alala, may trainings para matutunan mo yung mga bagay na ito. Lahat naman kayang pag-aralan. Sa umpisa hindi mo kaya, pero pag napag-aralan mo, master mo talaga. Ang kaibahan lang sa trabaho, kahit magsipag ka, may limit ang balik. Sa networking, yung sipag mo ngayon, pwede mong anihin ng paulit-ulit sa future. So tanong, anong klaseng sipag ang gusto mong gawin? Yung araw-araw mong ulitin habang buhay? O yung sipag na pwede magbigay ng long-term na resulta? Pangatlo, lifetime ba ito? Sa trabaho, kadalasan may hangganan. May retirement age, tama? May point na kailangan mo tumigil kahit gusto mo pa. At ang masakit, pag tumigil ka, humihinto rin ang income mo, lalo na kung wala kang ibang source. Sa network marketing, kung maayos mong nabuo ang system mo, pwede itong maging lifetime income. Kahit hindi ka na active, araw-araw may pumapasok pa rin dahil sa team at system mo. Hindi ibig sabihin na wala ka nang gagawin, ha? Pero hindi ka na rin slave ng oras. Ibig sabihin, habang tumatagal ka, mas gumagana ang effort pero tuloy ang kita. Pangapat, family bonding. Isa sa pinakamalaking sakripisyo ng trabaho is yung oras sa pamilya. Ilang OFW ang lumalayo sa anak. Kasama na ako. Ilang magulang ang hindi nakikita ang paglaki ng mga anak nila dahil nagtatrabaho sila. Tama? Sa networking, may pagkakataon kang buuin ang income mo habang mas malapit ka sa pamilya mo. Oo, sa umpisa, busy ka rin. Pero ginagawa mo ito para sa long-term freedom. Darating yung time na hindi mo na kailangan piliin kung trabaho ba o pamilya. Kasi kaya mo na silang pagsabayin. Hindi mo na kailangan magpaalam sa boss para lang makadalo sa importanteng occasion ng pamilya mo. Panglima, lifestyle at luho. Sa trabaho, karamihan ng lifestyle nakabase sa sweldo. Kung maliit ang kita, limitado rin ang galaw mo. Kailangan mo mag-budget, magtipid, at minsan gusto mong i-treat ang sarili mo, hindi pwede. Kasi kulang. Sa network marketing, habang lumalaki ang income mo, lumalawak din ang options mo, of course. Hindi lang luho, kundi quality of life.
mas maayos na bahay, mas masarap na pagkain, mas komportableng buhay. Pero tandaan, hindi ito instant ha. Kasi may mga network marketers na tumigil. Kasi hindi instant ang pagyaman. Pinaghihirapan din ito syempre. Ang kaibahan lang, may chance kang maabot yung lifestyle na pinapangarap mo, hindi lang yung kaya ng sweldo mo. Pang-anim, travels. Sa trabaho, limitado ang travel, nakadepende sa leave mo at budget mo. Tama? Kahit gusto mong magbakasyon, minsan kailangan mo pang magpaalam, magtipid, o ipagpaliban. Minsan nga, pag nagsisiklib tayo, nagsasakit-sakitan pa para lang makuha ang sick leave. Tama? Sa networking, isa sa mga rewards ng travel incentives is magkaroon nito at makapunta sa iba't ibang lugar dahil sa performance nila. At higit sa lahat, may time freedom ka para gawin ito. Hindi ka nakatali sa fixed schedule. Imagine mo, nagta-travel ka habang kumikita ka pa rin. Hindi ka natatakot na maubusan ng income habang nag-enjoy ka. At hindi mo kailangan magpaalam sa boss mo dahil ikaw ang boss sa sarili mong negosyo. Ang 7, generational pamana. Napapamana ba ang trabaho? Yes. Sa trabaho kasi kadalasan ang naiiwan mo lang ay ipon kung meron man. Kung hindi, mapapamana mo. Trabaho ulit ang mapapamana mo sa iba. 'Di ba? Sa ibang pamilya mo, sa mga kamag-anak mo at susunod na generation mo. At pag naubos 'yon, tapos na. Sa network marketing, binubuo mo ay system at network na pwede magpatuloy kahit wala ka na. Pwede mo itong ipasa sa pamilya mo, pwede mo itong maging legacy. Hindi lang pera pinapamana mo, kundi opportunity at system na pwede magbago ng buhay na susunod na generation. Pang-8, freedom. Ito ang pinaka-importante, freedom. Sa trabaho, kahit mataas ang sweldo mo, kung wala kang oras, kulang pa rin. Sa networking, ang ultimate goal ay hindi lang pera kundi freedom. Ito talaga yun, freedom sa oras, freedom sa lugar, freedom sa pagpili kung paano mo gustong mabuhay. Hindi nakadikta sa alarm clock ng boss mo o yun ng schedule mo. Ikaw ang may control ng buhay mo. Ngayon, hindi ko sinasabi na iwan mo agad ang trabaho mo. Ang pinakamatalinong gawin, pagsabayin mo muna. Gamitin mo ang trabaho mo para punduhan ang networking mo. Habang natututo ka, habang binubuo mo ang system mo, habang pinapalago mo ang income mo, at pag dumating yung time na kaya mo na, suportahan ang mga finances mo, dun mo siya gawing i-full time. Kung gusto mo maging future ready, hindi sapat ang isang source of income. Kailangan mo mag-isip ng mas malaki para sa sarili mo at sa pamilya mo. Kung gusto mong matutunan kung paano magsimula, message mo lang ako. Tutulungan kita step by step.